Ayan, good evening guys! This is Arbal Lacuachero TV. Matagal na tayo hindi nakapag-upload ulit ng video. So ngayon po, gagawa ko ng tiksay dart o bala ng tiksay sa gamit sa pamamaril ng isda. So hindi po tayo makalayas, makapamaril dahil nag-uulan, may bagyo, ilang araw na po. And then dahil itong chance natin makagawa ng reserva natin mga bala. So gagawa tayo guys. Tingnan niyo kung paano ako magawa ng aking version ng mga balang ginagamit sa pamamaril ko. Siyempre, shout out to my wife. Hello, Mami Ami Vlog. Tingin naman dyan. Yan. So guys, tara, samahan niyo kung paano gumawa ng bala. No? Let's go! Yan guys, napakarami ng mga tutorial sa YouTube. Kung paano gumawa ng bala o tiksay dart. So, ganito po yung tiksay na gagawin natin. O, bala ng tiksay. Ano ba yan? Nadidigsay pa ako. So, ganito guys yung gagawin natin. No? Maraming mga YouTube or mga content creator na gumagawa na nito. Sa video, sa YouTube. Pwedeng silang i-search at panoorin mga mahihilig sa tiksay. So, ganito na rin po yung ginagawa ko ngayon. Pero may mga nagawa na ako dati, may own version. So, kinaya ko lang po itong kanila. Tinaray ko kung maganda. So, may time na hirap akong may tama. So, magagawa po tayo ng panibago na siguro nagawa ko ng ibang version ko. Pag-hahaluin ko, mix version yung sa aking version at saka ito. So, meron na rin ako yung version na ginagawa ko dati. Hindi ko naman napapanood sa YouTube. Ngayon, may nakita na akong ganun din. So, kung sino na lang po yung nauna, huwag niyo po isipin ng agaw din po ako ng style or ano-ano. So, tulungan na lang po kami kung anong magandang balang gawin. So, let's go guys. Ito po ang gamit ko, rayos po ng motor. Yan. Nasimulan ko na bago ko naisip magawa ng video guys. Ito, yan, medyo nasimulan ko na. So, kailangan mo ng rayos ng motor. And then, grinder, ito. Nickel. Siyempre, kailangan mo rin ng barena. Oh. And then, liha. Saka yung Dom's ball pen. In order ko po dati yun eh. Tinapakang konti. Yun na lang po ang gagamitin ko mamaya. No? Tara guys, samahan niyo muna kung paano gawin. No? Guys, meron na rin nga pala akong ginawa nung nakaraan. Hindi ko pa na-try. Long ano siya. Long spear. Tapos may nagsilang itong ano. Nagsilang siya guys. May nakita na rin akong gumawa niyan sa YouTube. Ganito yung dati kong ginagawa pero may igsi. Kasi nga nabibigatan yung baril ko pag masyadong mabigat yung bala. Pero maganda po siya pag malapitan ka, pag malalim yung babarilin natin. No? Sa isda. So ito hindi ko pa na-try bagong gawa ko rin to. Yan. So sige guys. Hanap muna ako ng ano. Hanapin ko muna ibang gamit ko guys. May papakita pa ako na yung dati ko pong ginagawa nung hindi pa ako nanonood ng mga paggawa ng tiksay na bala sa YouTube. So yun po ay sarili kong gawa. Naisip ko lang po yun. Pero hindi ko alam kung dati na bang ginagawa ng iba yun. No? Kasi ito kasi po, mahaba siya. Ngayon kung tatama siya sa tilapia, isipin natin tilapia, tumama. Yan. Tapos, hindi siya tumagos. Kung medyo malayo yung binaril natin, hindi tumagos. Tendency po, hilahin natin. And then, lalaban yung tilapia or bulig or dalag. Habang lumalaban, nagdudus. And then, the time na iaangat na natin, pag yung malapit na natin makuha yung isda, pag galaw lang ng isda, tsaka siya nakakahinayang. Minsan, pag malaki huli natin, nakakawala pa. So, ganun din po. So, guys, ganun din po dito sa ano na to, sa bala. Yan. Kaya lang, iba naman po, dito ko naman po siya tinali. Katulad po nung iba, na dito rin po nagtatali sa body or sa steel. Rayos, doon po sila nagtatali. Ginaya ko po sila, no. Kaya lang, ang ano ko dito is, at dito tinatali,
Pag medyo masikip yung pagkakaikid mo, pag medyo masikip, may time kasi na pag nagmamadali ka, nabaril ka, na papahigpit yung ikid natin. So once na isuksok na natin doon sa baril, and then umutok tayo ulit, may binaril tayo ulit, ang tendency, pwedeng mabago yung pag mahigpit yung pagkakaikid natin, braided or tanse. Kasi nandito sa katawan, pwedeng bumalagbag ba. So, yun lang nakikita ko minsan. Yung time na gano'n, no? Pero kung talagang malakas yung baril mo, dadalhin niya ng pantayan or straight. Pero nakakahuli pa rin naman ako sa ganitong pagkakatali. So, usually yung ginagawa ko po is ganito. Pag tumapo ako ng ganyan, yan. Dito ko tinatali. Kailangan pinapadaan ko po dito sa puwet. And then, nilalagyan ko ng daanan dito ng tali para hindi masikip sa baril. Ayan, marami na rin pong gumagawa nito. Hindi po ako nagnanakaw ng style or pero pag gumagawa ka na kasi maisip mo na yung paraan paano magawa ng maayos, no? And then, labo. And then, yan. Uy, ano ba? Makita, o yan, o. Yan, padadaan. Pag sinuksok mo sa barrel, may idaanan yung tansi natin, no? Para hindi maipit. And then, dito po siya tinatali. Marami na rin po gumagawa nito. Ayan. Ito sa katawan niya. So, pag dito ginawa nyo, mas maganda yung lipad ng bala. Kasi wala dun sa katawan. Nasa puwet. Kaya mas maganda siya lumipad. Dire-diretso yung gano'n. Huwag lang po sasabit sa halaman, sa sanga, sa dahon. O, gano'n. Or dito mismo sa pagkakaikid nyo, hindi gaanong magulo or masyadong mahigpit na gigil tayo mag-ikid. Ang lipad po ng bala is maganda. Compare dito sa nasa katawan, may tendency na pag biglang nahatak na gano'n, iba na yung galaw ng bala natin. Pero makakahuli rin ito ng malapitan. Maganda nga po tumama yung ganito. So, ang gagawin ko naman ngayon, guys, pagsasamahin ko yung napapanood ko sa YouTube sa ibang vlogger na ginagawa nilang rayos. And then yung dati ko o luma kong bala. So, ito po yung luma kong bala, guys. Pakita ko sa inyo. Maliliit lang po siya. Almost 2 inches lang siya. Pero, pwedeng gumamit ng tawag dito, concrete nail or pako rin mismo. Hindi siya concrete. And then yung doms or Apache ball pen. So ganito po yung bala ko maliliit. So ito kasi mas naitutulak ng baril ko. Yung lakas po ng baril ko, mas sa kanya to applicable sa kanya. So ganito po yan, no? Meron din pong groove na daanan ng sunset. And then, ito po, pag ibinaril na sa tilapia, once na tumagos siyang ganyan, masyado siyang maliit. Kadalasan naman tumatagos, kaya may tendency pa rin mahugot. Pero ito pong ginawa ko is detachable yung kanyang bala. Pinapalit ko siya ng gusto. Ayan, di ba? Tapos nakatali doon. So, explain ko po, no? So, ang balang ginawa ko is pag binaril niya sa tilapia, once na malaki yung tilapia sa ulo ng bulig, pwede po siyang tumagos. Pag tumagos, mas maganda. Pagka malapitan. Mas maganda, makakukuha mo talaga yung tilapia. Pero paano po kung di tumagos, umipit sa ulo ng bulig or sa katawan ng tilapia, yung plastic natin. Yung tendency po is hihiwalay po itong yung bakal or yung pinakaano natin. And then nakatali po dyan sa katawan. Ito ba itong camera ko na ito? Kakaisa. Tayo makasama. O, ayan. Nakatali po siya dyan.
Ihiwalay po siya dun sa kanyang plastic. Pag hinila mo ngayon, siya yung nakaangkla. Nakaangkla na siya ngayon dun sa katawan ng tilapia or dalag. So, ayan po guys. Braided po gamit ko para matibay-tibay na. Ayan. So, ang gagawin nyo lang po kung ganyan. Ang pagtanggal naman po is itulak nyo lang palabas yung tanggalin yung tilapia. Ayan. Mga maniniksay, alam na po ito. Tapos babalik lang. And then, itutusok ulit dun sa pinagbutasan ng katawan. Ganun lang po, di ba? So, ito po yung dati ko na pong ginagawa. Napakatagal ko na pong ginagawa yung ganitong bala. Hindi lang po ako vlogger. Hindi pa lang po ako nakapag-vlog noon, pero matagal na po akong namamarel. Pag wala po akong trabaho, ito po talaga yung nagiging way ko para magkaroon kami ng ulam. Yan. So, ganito pong bala na talaga ginagawa ko. And then, masikip po sa barrel to. At ginagawa ko po ng groove. Marami na po ako nakikita ngayon na nagagawa po ng ganito. Pero dati pa po, hindi pa po ako nag-search sa YouTube ng mga balang dapat gawin. Ganito na po yung ginagawa ko. So, hindi ko po alam kung nauna na ba ako or nauna na ba sila. Matagal na po. Almost ilang years na akong namamaril. Maliit pa lang yung anak ko. 21 years old na yung anak ko. Binata pa ako, namamaril na ako. Nagkaganito na ako ng bala. So, guys, gagawa tayo ng bala na ganito. And then, ganito ang gagawin natin. Pero yung puwet is detachable. Ang gagawin natin puwet is detachable. Para mapag-combine natin siya. So, ito kasi mga napanood ko, ginaya ko, hindi siya detachable na. Uupo siya. So, let's go guys! Samahan niyo po ako. So, tara na guys. Ito na yung pinaka-usual na ginagawa namin. Mga magagawa ng tiksay na bala. Guys, habang pinapalit natin, syempre, pag alam na nating maliit, unti-unti na natin. Try natin isukat dun sa mismong butas ng baril. So, ang nakikita nyo is masikip pa siya guys. Diba? So, kailangan pa natin i-litten pa ng konti. Pero unti-unti na lang dahil baka sumobra naman liit. Mawawala na ng bigat yung dulo ng spear natin. So guys, pakita ko sa inyo, no? I-trace mo yung barrel, no? Pumasok na siya, pero may kapasa pang maliit. So ayoko namang napalit ng gusto dahil sa grinder. So, isa lang ulit siya sa drill. And then, gamitan ko na lang ng guys. Ito, para matansya ko yung pagbawas natin ng laki ng ulo ng spear natin, no? So, ayan guys.
Yan guys, kikil na lang ginamit ko. Tingnan nyo guys. Pasok na siya. Actually, maluwag na nga eh. Diba? Pero kung grinder, baka mas maluwag pa ang mangyayari. So, patutulisin na lang natin to. And then, may natira pa akong ball pen stabilizer natin. Napakaliit na lang siya. Oh. Yan ang lalagyan natin sa ilalim. And then, yung lumang bala ko, yung plastic niya, yun ang gagamitin ko panlagay dito. Pero babawasan pa natin ba? Masyadong mahaba. So, lalagyan ko muna ng guys, ng tulis. So guys, para makikita natin kung talagang sakto na itong nipis sa barrel, kailangan yung nylon or yung braided natin, i-shoot muna natin dun sa barrel at saka natin ipapasok to. Uy, Teresa dyan. Hey! So guys, pinasok ko na yung yung braided natin sa loob ng barrel. And then, tatry natin kung kasya na talaga or kailangan mabawasan. Guys, ayan, medyo masikip pa, no? So, konting bawas pa tayo, guys. Pag wala yung braided, maluwag. Pero, kailangan sa actual, maluwag talaga dito. No? Kailangan pa natin bawasan. Masikip pa siya, guys. Let's go! So, try muna natin guys. Kasya. Yan guys, pumasok na. Kaya lang, may sabit pa eh. So, konting-konti na lang siguro. Try muna natin sa liha, no? Ayan, so katuloy natin guys. Ayan yung pa rin nakakabit yung yung braided na yung ortons. Kaya medyo pag iniikot natin, may may galaw na siya, may allowance. So, ganoon lang guys, no? Sakto na siya, lalagyan lang natin ng tulis yung ating spear. So guys, sa paggawa po nito, tandaan po natin, lagi po sana tayo may goggles, salamin, at saka gloves or guantes. Ako po, naubusan ako guantes, kaya nagkamay na ako. Pero, dahil gamay ko na yung paggawa, so nag-iingat na lang ako guys. Pero sa inyo po, mga baguhan, safety first po lagi, po. So, ayan guys. Smooth na. Nakasama yung braided sa barrel. Smooth na po siya. So, lalagyan na lang natin ng tulis and then stabilizer at yung ating yung puwit natin, yung domes or kahit ang plastic na makunat, pwedeng ilagay dito. Pabukasan ko pa po ito guys.
So ayan guys, may tulis na po. No? Then pakinisin natin. Ayan, ang ganda na. Oh. Diba? So, puputulan ko po ito. I-exyan ko ng konti dun sa dati kong bala. Then, nalagyan natin yung stabilizer. Yung guys. Wait lang. So guys, ganito po kahaba yung luma kong mga bala. So, ipapantay ko na lang po doon. Ayan, 4 inches. 4 inches po yung haba. And then, mula doon ko palilitin sing haba ng stabilizer. Palilitin ko yung rod niya. No? So, puputulin ko muna dito. And then, tsaka ko palilitin yung rod. Mamarkahan ko lang guys. So, tandaan po natin, lagi po tayo mag-iingat. Pagputol nito, no? Safety first lagi. Huwag niyo po akong gayahin guys. So ayan guys, naputol ko na, no? Kasi haba na siya. So, kukunin ko naman yung luma kong stabilizer. Yung sa luma kong bala. No? Ito po yung luma kong bala, ayan, na natatanggal, o, di ba? Ito na po ngayon yung ikakabit ko dito sa puwet. So, kung gaano kahaba yung stabilizer, ganun po kahaba yung palilitin natin para kumasya dun sa butas. Ano? So, palilitin ko pa rin po yung butas nito. Ay, palalakihin ko po yung butas nito para konting nipis lang gagawin natin dito sa ating rod. No? So, wait lang guys. So, ito guys, dadagdagan ko yung laki ng butas nitong ating stabilizer. Gumamit po tayo ng flies or guantes para hindi maglaro. Kaya guys, napalit na natin kasya na dito yung ating bala. Ayan guys. So guys, ito na yung nalakihan ko na yung butas niya. And then, markahan na lang natin kung gaano siya kahaba. Kasi yun yung ilulubog natin dito. Mamaya, no? Markahan natin gaano kahaba. So, yun yung ipapasok natin sa loob. Gano'n. So, lagyan natin ng mark. Then, lagay natin dito guys. Actually, hindi ko pa nalagay yung stabilizer ko dito eh. Nalagay ko muna guys, no? Hanapin ko lang, hindi ko makita eh. So guys, papalitin ko muna yung dulo nito para magkaroon ng konting tulis. Papasok ko na itong stabilizer sa dulo.
So ginagawa ko lang guys, pinupukpok ko lang siya papasok dun sa loob. So, pag sumagat na dun sa bakal, hanap tayo ng pang push up. Ayan guys, masagad na siya hanggang dito. Palilitin din natin ito kasukat ng pagpot ito, nakakasya sa baril. Hindi pantay yung naging ano guys. So, gamitin na lang natin ng ano, kikil. So guys, ito medyo napalit ko na yung dulo. No? So yan yung ipapasok natin dito eh. So kulang pa siya. Palitin pa ulit natin. No? Let's go. Ayan guys, medyo maliit na kaya lang kulang pa eh. No? Hindi pa siya kakasya oh. So kailangan pa natin litan. So wait lang guys ha. Konting nipis na lang guys, kaya kikil na gamitin natin. Ayan. As you can see, pumasok na. So, kailangan naman subukan natin na may dadaan na tanse para malaman natin kung kasya. No? Wait lang, konting nipis lang guys. So guys, hindi ko na masyadong pinahaba yung video. Napaliit ko na tong ating rod para kumasa dito sa stabilizer. Na-testingin natin kasama yung tanse. So, pumasok na guys. Yan. Testing pa lang naman. And then, lagyan natin dito ng maliit na mukay or gatla. Diyan natin tatali itong tanse. Pag dinaan natin dito sa puwet. So, sinukat ko lang muna. Ayan. Huwag naman po sobrang luwag. So, dapat talaga medyo kumapit din. Wait lang guys. So, guys, ganito yung ginawa ko guys. So, nakikita nyo, di ba? At pinasok dito yung stabilizer sama ng tanse. Dito natin tatali yung tanse guys. Kahit ako sa inyo kung paano. So, ito yung stabilizer natin. Padaanin muna natin doon yung ating braided or tanse. Then, dito natin ibubuhol. Ayan, ganito po ako magbuhol. Ano? Forever siya minubuhol. So, once sa ginanyan nyo na, ulitin nyo na lang, hindi na po makatatanggal yan guys. Ulitin nyo lang siya. Ulit.
Infinite. Infinite ball po ang gawin natin. So nakahukay po siya doon sa ano. Diba? Kita nyo? And then ball. Ulit lang. Ayan, pag okay na guys, putulin lang natin yung nag-excess na ano. Ito, tawag dito. Nylon or yung nylon natin. And then, ganyan po maging itsura niya. Diyan po siya nakatali. Pero dadaan pa rin siya sa quit nung ating stabilizer. Pero detachable po yung stabilizer natin guys. Ayan. Susot po natin yan guys. Hindi bakit ka nag-kick out? Oo, di ba? So, ganyan po mangyayari. Oh. Huwag ka mag-kick out. Ayan. Oo, di ba? So, pag nilagay natin sa ating barrel. Ayan. May groove din po ito. Daanan ng ano. Sunset. Doon natin tatapat. Ayan. Medyo may tension. So, kailangang nipisan ng konti yung ating ano. Ay! Tanggalin mo na guys. So guys, natapos ko na guys. Ano? Ito, papaliwanag ko at papakita mo ba paano magkabit. No? So, ito yung ginawa nating rod or spear. Ayan. Tapos, nilagay natin ang maliit na stabilizer dito. Tinulisan na rin natin. And then, ito, pinalit na natin to. Tapos, nilagyan natin ang kanal doon para doon natin tatali yung ating string o braided o tanse. And then, ito yung stabilizer sa baba. Ayan, detachable po siya. And then, patadaanin natin dito yung ano, yung braided natin guys. Ha? Makita ko sa inyo ang baba. So, ito yung stabilizer, no? Binawasan din natin to para hindi mag-block. Or, mas gusto kasi natin talaga is tumatago sa isda. So, ginawa lang natin detachable para if ever magbara to sa katawan ng isda is tatagos pa rin tong ano niya, spear, no? So, ganyan guys. Makita ko na yun. Ito yung ating tanse or braided ang gamit ko po. Padaanin natin sa loob. And then itali natin dito sa ating ginawang ano, kanal. No? So ganito lang po ako magtali. Simple lang para ano. Ayan. Inuulit-ulit ko lang guys para makapit. So, kung malas man dito sa dulo, na kailang buhol tayo, hindi po siya matatanggal. Yan. Yan. Ulit-ulit ko lang po guys. Wait lang. Kasi medyo malapad yung nagawa kong kanal. Gusto ko mapuno ko yun. Gusto ko mapuno yung kanal. No? Ayan guys. And then ito yung panghuli natin. Ayan. Kahit anong hila mo dyan guys, hindi na matatanggal. No? Putulin natin yung excess. And then ito na, nagawa na po natin yung ating detachable na tiksay. Yan. Then susot po natin dito. Yan. Maluwag po siya pero yan, may ikot to. Pero hindi naman po sobrang luwag. Hindi rin po sobrang higpit. So yan na po yung ating detachable tiksay. Bahala ng tiksay. So ang purpose po yan is ganito po. Babaril natin sa tilapia o dalag. Once na matigas yung pinagtamaan at naipit yung dulo, dediretso pa rin po itong ating rod or spear. Malaglag din ako. Ihiwalay sa ating spear. Pag hinila natin is, yan, naka-angkla na po siya. So wala pong kawala talaga yung huli natin. No? Madalas po nakakaranas tayo mga maniniksay na iaangat na lang, nakakawala pa. So sayang minsan pag malaki. So ganito po yung gawin nyo, mas useful po.
So, ang ganda. Useful po ang ganitong klase na guys. Ayan guys, natapos ko na po. Ayan, pangit yung itsura ko. Ito po yung ginawa natin guys. Ayan, wala naman pagkakaiba dun sa mga nauna kong ginawa. Kailangan pagkakaiba lang is yung natatanggal nga po yung pick nito. So, hindi po natin matetesting ngayon kasi nag-uulan tsaka gabi na. So, pag nag-araw siguro next week, pag walang bagyo, mag-video tayo, mag-vlog ulit tayo para makita natin kung gaano siya effective at kagandang gamitin. Okay, so dito na lamang Arbal Aquachero TV with my wife, Mami Ami Vlog. Bye!